Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, nakatira si Juan, isang simpleng magsasaka na may malaking pangarap. Ang kanyang puso ay nabihag ng magandang si Maria, ang anak ng pinuno ng kanilang tribo. Isang gabi, habang naglalakad si Juan pauwi, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa gubat. Bigla siyang nakakita ng isang malaking aswang na may pakpak at matalim na pangil. Natakot siya, pero hindi siya tumakbo. Kinabukasan, nalaman ni Juan na nawawala si Maria. Agad niyang naisip na baka kinuha ito ng aswang. Determinado siyang iligtas ang kanyang mahal kahit na mapanganib. Pumasok si Juan sa madilim na gubat, dala-dala ang kanyang itak at ilang bawang. Nakarinig siya ng mga kakaibang tunog at nakakita ng mga nakakatakot na anino. Pero hindi siya sumuko. Sa gitna ng gubat, natagpuan ni Juan ang yungib ng aswang. Dahan-dahan siyang pumasok, handang makipaglaban. Nakita niya si Maria na nakatali sa isang poste. Lumabas ang nakakatakot na aswang, handa ring makipaglaban kay Juan. Nagkaroon ng matinding labanan. Ginamit ni Juan ang kanyang tapang at katalinuhan para labanan ang malakas na halimaw. Sa huling sandali, nang malapit nang matalo si Juan, biglang may dumating na matandang babaylan. Tinulungan niya si Juan gamit ang kanyang mahika. Natalo nila ang aswang at nailigtas si Maria. Nagulat si Juan nang malaman na ang matandang babaylan pala ay ang kanyang nawawalang lola. Nagkuwento ito na matagal na siyang nagtatago sa gubat para protektahan ang tribo mula sa mga aswang. Masayang nagbalik sa baryo sina Juan at Maria kasama ang lola ni Juan. Nagdiwang ang buong tribo sa kanilang pagbabalik at sa pagkatalo ng aswang. Nagpakasal sina Juan at Maria at namuhay ng masaya. Mula noon, naging bayani si Juan sa kanilang baryo. Tinuruan siya ng kanyang lola ng mahika para maprotektahan ang kanilang tribo. At kahit may mga panganib pa rin, alam nilang kaya nilang harapin ito ng magkasama.